Posibleng mabawi ng Los Angeles Lakers ang isa sa kanilang dating pinalagpas na draft prospect, si Cam Whitmore. Ayon sa ulat ni Anthony Irwin, isa si Whitmore sa mga pangalang inuugnay ngayon sa Lakers, lalo na kung magpa siya ang Houston Rockets na bawasan ang kanilang salary cap. Matatandaang noong 2023 NBA draft, mas pinili ng Lakers ang guard na si Jalen Hood-Schifino bilang ika-17 overall pick at pinalampas si Whitmore na nauwi sa Rockets bilang ika-20 pick. Ngunit makalipas lang ang isang taon, wala na sa roster ng Lakers si Hood-Schifino, habang si Whitmore naman ay patuloy na nagpapakita ng potensyal sa Houston. Sa loob ng 2 taon sa Rockets, naging kapansin-pansin ang pag-angat ni Whitmore, lalo na noong nakaraang 2024-25 NBA season kung saan nagtala siya ng 12.3 points, 3.9 rebounds at 1.2 assists per game sa loob lamang ng 19.7 minutes kada laro. Kilala siya bilang isang explosive wing na may kombinasyon ng athleticism, lakas at relentless energy, mga katangiang bagay sa isang batang talento na gustong sumabog sa mas malaking entablado. Ngunit sa dami ng forwards ng Rockets, mula kina Jabari Smith Jr., Tari Eason at ngayon ay ang bagong dating na si Dorian Finney-Smith, tila lalo pang lumiit ang pagkakataon para kay Whitmore na maipakita ang kanyang buong kakayahan. Kaya naman, ayon sa ulat, lumalakas ang posibilidad na isama siya ng Houston sa trade at kabilang sa mga posibleng destinasyon ay ang Los Angeles Lakers. Kung matutuloy ang deal, hindi lang ito magiging simpleng transaksyon. Isa itong hakbang na maaaring magbukas ng pinto para sa isang breakout campaign para kay Whitmore, isang manlalarong tila sabik na sabik nang ipakita sa mundo ang talento na pinigilan ng masikip na rotation ng Houston. At kung may lugar na kayang magpabago ng karera, iyon ay sa ilalim ng spotlight ng Los Angeles. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba dapat talagang kunin ng Lakers si Cam Whitmore? Samantala, mukhang nagiging komplikado ang trade talks sa pagitan ng Miami Heat at Los Angeles Lakers para kay Andrew Wiggins matapos lumabas ang ulat ni Jovan Buha na hinihingi ng Miami ang package na binubuo ni Rui Hachimura, rookie Dalton Knecht at isang first-round pick kapalit ng forward na si Andrew Wiggins. Bagamat interesado ang Lakers na idagdag si Wiggins upang palakasin ang kanilang wing defense at versatility, tila masyadong mataas ang hinihingi ng Miami. Kung susuriin, medyo lugi ang Lakers sa naturang deal, lalo na't kasama pa ang isang mahalagang first-round pick sa package bukod sa 2 batang player na may malaking potensyal. Isinasaalang-alang din ang edad ng mga sangkot. Si Andrew Wiggins ay 29 years old na, habang si Rui Hachimura ay 26 pa lang at si Dalton Knecht ay 23 years old pa lang. Si Wiggins ay naging All-Star noong 2022 at mahalagang bahagi ng championship run ng Warriors sa parehong taon. Kilala siya bilang isang solid two-way player na may kakayahang dumepensa sa perimeter at mag-contribute sa scoring. Ngunit sa nakaraang season, bumaba ang kanyang produksyon, nagtala lamang ng 13.2 points, 4.5 rebounds at 1.7 assist per game, ang isa sa kanyang pinakakulelat na performance sa karera. Bagamat naniniwala ang Miami na maaaring ma-revive ni Wiggins ang kanyang 2022 Finals form sa bagong kapaligiran, malaking tanong pa rin kung sulit ang presyo para sa Lakers. Hindi rin malayo na piliin ng Lakers na huwag ituloy ang trade, lalo na't ang naturang package ay maaari pa nilang gamitin sa paghahanap ng starting caliber na sentro gaya ni Walker Kessler ng Utah Jazz. Sa dulo, maaaring ito ay isa lamang sa mga classic negotiation tactics ng Miami Heat. Itaas ang presyo at silipin kung sino ang bibigay. Pero kung hindi magbabago ang terms, malamang na hindi papayag ang Lakers sa ganitong kalakaran. Kayo mga idol, kung kayo ang Lakers, papayag ba kayo sa ganitong deal para kay Wiggins? Samantala, mainit na usap-usapan ngayon sa NBA ang posibilidad na tuluyan ng tapusin ni LeBron James ang kanyang pananatili sa Los Angeles Lakers. Ayon sa ulat ni John Gambadoro ng Arizona Sports, parehong kampo raw ni LeBron at ng Lakers ang may kagustuhang maghiwalay na. Gusto nang umalis ni LeBron sa LA at gusto na rin siyang paalisin ng Lakers, ayon umano sa isang source na malapit sa koponan. Panoorin nyo ang Game 1 kung gaano kawalang gana si LeBron. Matatandaang nag-opt-in si LeBron sa kanyang $52.5 million player option para sa 2025-26 season. Isang hakbang na ikinagulat ng marami, lalo na't sa mga nagdaang taon ay palagi siyang pumipirma ng 1-year deal na may option. Ngunit ayon sa mga ulat, ginawa ito ni LeBron upang mapuwersa si GM Rob Pelinka na gumawa ng malalaking galaw ngayong off-season. Subalit sa halip na matupad ang mga inaasahan, naging malamig ang galawan ng Lakers. Hindi pa rin natutugunan ang pangangailangan sa isang starting caliber center at ilan sa mga free agent targets ng koponan ay nauwi sa ibang team. Pati si Austin Reeves tumanggi sa extension offer ng team. At ayon pa sa mga ulat, hindi rin siya masaya sa paglalaro kasama si Luka Doncic. Dagdag pa ni Gambadoro, ayaw ni LeBron makipaglaro kay Luka. Anya, ayaw rin ni Reeves makipaglaro kay Luka. Naiinis si Reeves kapag binibigyan siya ng bola na 2 segundo na lang ang natitira sa shot clock. Hindi komportable si LeBron sa laro ni Luka. Magpo-focus na ang Lakers sa pagbubuo ng team sa paligid ni Luka, hindi kay LeBron. Sa kabila ng mga alingas-ngas, malinaw ang direksyon na gustong tahakin ng Lakers. Ayon sa ulat, unti-unti nang binubuo ng front office ang kanilang plano para sa kinabukasan. Itayo ang bagong core sa paligid ni Luka Doncic at Austin Reeves habang pinapaluwag ang salary cap para magkaroon ng max slot pagsapit ng 2027.
Pero kapalit ng planong ito, posible nilang isakripisyo ang buong 2025-26 season, lalo na kung matuloy ang pag-alis ni LeBron. Kung sakaling umabot ito sa buyout, posibleng makasama ni LeBron si Damian Lillard sa listahan ng mga superstar free agents na magiging available. Siguradong maraming teams ang pipila para makuha ang serbisyo ng future Hall of Famer. Sa edad na 40 years old, malinaw na nais pa ni LeBron na sulitin ang bawat natitirang taon ng kanyang karera at manalo muli ng championship. Kaya kung patuloy na magiging tahimik ang Lakers sa free agency, baka nga ito na ang huling taon ni LeBron sa Hollywood. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba panahon na para magpaalam si LeBron sa Lakers? O dapat bang ayusin muna ng front office ang gulo bago mahuli ang lahat? I-comment nyo ang opinion nyo sa baba at pag-usapan natin yan.